Sa buhay natin, marami tayong pinaglalaban at patuloy na pinanindigan, lalo na ang mga karapatan, ari-arian at mga bagay na sa tingin natin ay tama. Ngunit paano kung lumaki tayo sa maling kasaysayan at nakaraan? Handa ka bang isuko ang iyong kinalakihan alang-alang sa sinasabi nila na hustisya at katarungan? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Tado, naninirahan sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Sursugon. Sumulat po ko sa inyo para ibahagi ang isang karanasan na nangyari nung binata pa ako at nakatira pa sa aming probinsya. Isang kwentong kababalagan at tiyak na katatakutan. Narito na po ang aking kwento. The Voice Addict. Nagulat ako at napatigil sa aking ginagawa nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko roon si Mang Berting. Medyo kinabahan ako nang makita kong nakatutok sa mukha ko ang hawak niyang tungkod na gawa sa sanga ng mulave. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko sa'yo? Ay wag na wag kayo magpuputol ng puno sa parting ito ng gubat. Malinaw na malinaw ang naging usapan natin na ang pag-uuling ninyo ay hanggang doon labang sa may paanan ng bundok. Abay, bakit umabot ka dito? Sige nga. Masyado nyo naman yatang inaabusong lupain namin. Binigyan na nga kayo ng libreng hanap buhay, tapos ganito pa ang igaganti nyo. Abay, mga ganit! Naku, pasensya na po kayo, Mang Berting. Akala ko po kasi sa amin pa rin ang lupain ito eh. Ayon po kasi sa mga namayapa naming magulang, ang bahaging ito ng bundok ay pagmamayari ng aming angkan. Wala rin po akong alam sa naging pag-uusap nyo ni na Kuya Celso. Hindi ko po alam na may limitasyon po pala ang pagkukunan namin ng mga punong kahoy para gawing uling. Pagmamayari ng angkan ninyo, yung ba ang alam mo? Aba, kailan pa naging pagmamayari ng isang pamilya ang buong kabundukan? Mukhang bata ka pa nga, kaya wala kang alam sa kasaysayan ng aming lupain. Kung anong klaseng pawis, pagod at dugo ang binuwis namin para mabawi ang para sa amin. Walang ibang nagmamayari ng kabundukang ito, kundi kami. Kaming mga katutubo na daan-daan taon nang naninirahan sa bulusan. Sandali lang, Mang Berting, wag po kayong magagalit. Mukhang may hindi lang po pagkakaintindihan sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring hindi ko po alam ang naging kasaysayan ng bundok na ito at kung sino nga ba ang nagmamayari. Pero malinaw naman po sa salaysay ng aming mga magulang na wag daw naming hahayaan na may umangkin ng lupain ito. Dahil gaya nga po ng sabi nyo, ang ninuno rin namin ay matagal na pong namamalagi rito. Hindi ko nga alam po alam kung sino ang mas nauna. Sila ba o kayo? Talagang pinaglalaban mo pa ang kasinungalingan ng mga magulang mo. Sinabi ko na nga sa'yo na sa amin ang lupain ito. Wala kang ideya kung ano ang maaari mong maging kaparusahan kapalit ng pinili mong mamutol ng mga puno hanggang sa pinakatuktok ng bundok. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na. Lisanin mo na ang bahaging ito at bumalik sa paanan ng bundok. Layas! Lumayas ka! Aray ko naman po! Masakit po, Mang Berting, aray! Huwag naman po kayo namamalo! Diyos ko po! Mang Berting, tama na! Napasangga na lang ang kanang kong braso habang unti-unting napapaatras. Walang tigil ang panghahampas sa akin ni Mang Berting gamit ang kanyang tungkod. Kahit mukha na siyang matanda at mahina, ang lakas pa rin ng braso niya. Bawat tama ng tungkod, ramdam na ramdam ko ang tindi ng sakit at hapdi. Hala, sige! Bumaba ka na ng bundok at doon ka maguling! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito! Wala kayong karapatan sa lupain ito. Amin ang bundok na ito. Sa amin lang! Aray ko, tama na po, Mang Berting! Hindi naman po kailangan magalit at malakit eh.
Pwede po tayo mag-usap ng maayos. Aray ko! Aray! Tama na po! Patuloy akong pinagpapapalo ni Mang Berting. Dala ng depensa, naitulak ko ng malakas ang matandang lalaki. Hanggang sa nawalan siya ng balanse at napahiga sa malapad na bato. Tumama ang ulo niya doon. Wala, Mang Berting, hindi ko po sinasadyang pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po akong tulungan kayo tumayo, Mang Berting. Aray ka! Huwag! Huwag ka nalapit sa akin! Huwag na huwag mo akong hahawakan! Ang kapal din ang mukha mo, ano? Ikaw na nga itong nangaagaw ng teritoryo ng may teritoryo! Ikaw pa itong may ganang manakit! Handaan mo ito! Pagbabayaran mo ang ginawa mo ito sa akin! Pagbabayaran mo! Teka lang naman po, mawalang galang na. Baka nakakalimutan niyo pong kayong unang nanakit sa akin. Dinipensahan ko naman po ang sarili ko eh. Maayos akong nakikipag-usap pero anong ginagawa niyo? Pinagtatasan niyo ako ng boses tapos pinag-aampas niyo ako ng tungkod niyo. Dahan-dahang bumangon si Mang Berting. Gamit ang tungkod niya. Gusto ko sana siyang alalayan, pero umatras na lang ako. Baka bigla na namang mamalo kasi. Paghawak niya sa ulo niya, may sumamang sariwang dugo sa palad niya. Mukhang napalakas nga ang tulak ko kaya tumama ang ulo niya sa malapad na bato. Pero hindi ko naman sinasadya yun. Ginawa ko lang naman ang tingin kong tama para maprotektahan ang sarili ko. Hindi mo alam ang pinasok mo, iyo. Hindi mo alam kung anong kaparusahan ang aabutin mo sa pananakit na ginawa mo sa akin. Ngayon pa lang, binabalaan na kita. Bago pa lumalan lahat, lisanin mo na ang lupain ito at huwag ka nang babalik kung ayaw mong magaya sa ibang mga mag-uuling na minsan nang napadpad dito. At Ano, Mang Berting? Ang biglang mawala na parang bula, ganun ba? Ang matagpo ang patay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napalingon ako sa pinagmulan ng boses. Biglang sumulpot doon si Kuya Celso mula sa likuran ng mga naglalaki yung puno. Seryoso ang muka at mabilis na lumapit sa amin. May kinalaman ka ba sa lahat ng yun, Mang Berting? Ha? Sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba sa lahat ng yun? Kuya Celso, Kuya, buti dumating ka. Sinalubong ko ang paglapit sa amin ni Kuya Celso. Niyakap ko siya at doon lang ako tuluyang nakaramdam ng kaba at takot sa mga nangyari. Pero kahit ganun, Sir Blair, alam kong magiging maayos na ang lahat dahil nandito na ang tagapagtanggol ko simula pa nung bata pa ako. Celso, ikaw pala. Maganda't narito ka para linawin ang mga bagay na hindi maintindihan ng nakababata mong kapatid. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang naging usapan sa pagitan ng iyong angkan at ng aking mga kapwa katutubo? Yung tinutukoy nyo ba ay ang usapang may kasamang pagbabanta? Tama ka. Naging malinaw sa akin yon. Pero hindi ibig sabihin na sang-ayon ako. Pinili naming manahimik at pagbigyan ng kagustuhan yung angkinin ng lupaing hindi naman talaga sa inyo. Pero sa mga nagdaang taon, lalo na nang mamatay ang mga magulang namin, napagtanto kong dapat kaming manindigan. Ang usapang sa inyo ang bundok na ito, pasensya na. Pinuputol ko na yon. Ano? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Celso. Nakakalimutan mo yatang isa ka lamang mag-uuling. Ang kapatid mo ay isa ring mag-uuling. Ang pamilya mo ay mag-uuling. Ang buong angkan mo ay mag-uuling lamang. Walang-wala kayo sa mga katutubong matagal nang naninirahan dito. Baka gusto mong magaya sa mga punong pinuputol at sinusunog ninyo. Baka gusto mong maging abo. Mag-uuling lamang? Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang walang ideya kung ano ang pinapasok mo. Kung iniisip mong inyong-inyo na ang kabundukang ito, nagkakamali ka. Dahil simula ngayong araw, babawiin ko ng dapat ay sa amin. Iparating mo yan sa mga kapwa mo katutubo. At dahil binalaan mo na rin ang kapatid kong si Tado, babalaan din kita, Mang Berting.
Huwag mong masyadong ilabas ang tunay na kulay mo. Dahil baka malaman ng lahat ang sikreto mo tungkol sa mga nawawalang tao. Nang sabihin yun ni Kuya Celso, hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Nakangiti siya, ngunit sarkastiko. Ang titig nito kay Mang Berting ay para bang may ibig sabihin, lalo na nang mabanggit nito ang salitang aswang. Isang uri ng nilalang na ayon sa akin nakatatandang kapatid, pinaniniwalaan niyang naging dahilan ng pagkamatay ng mga kapwa namin mag-uuling sa paanan ng bundok bulusan. Nitong nakarang araw kasi ay isang bangkay na naman ng mag-uuling ang natagpuan sa malawak na sapa malapit sa paanan ng bundok. Marami itong parang kalmot ng matutulis na kuko sa buong muka, mga braso at sa binti. Bukod doon, butas din ang tiyan nito. Sinadya at kinuha ang mga lamang loob. Marami sa mga kapitbahay namin ang nagsasabing gawa lamang ito ng ligaw o mabangis na hayop sa kagubatan. Pero para kay Kuya Celso, hindi ito basta gawa lamang ng ordinaryong hayop. Maliit pa lang kami ay may mga kaparehong eksena na siyang nakikita na kagaya nito. Kaya alam niyang may mas mabigat na dahilan o umaatake sa mga kapwa namin mag-uuling. Hanggang sa makwento niya sa akin ang isang uri ng aswang, ang tinatawag na sigbin. Pinagbibintangan mo ba ako? Ha, Celso? Sabihin mo nga! Wala naman akong sinasabi Pero sige, ito lang ang sasabihin ko. Tama na ang panlalamang at kasakiman mo sa sinasabi mong kapwa mo katutubo. Kung hindi, ay may kalalagyan ka. Akala mo ba'y matatakot ako sa mga salitang binibitiwan mo? Lilinawin ko lang sa'yo. Nagkakamali ka, Celso. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng mga bagay na walang katotohanan. Gaya na lamang ng angkan mong sakim at sinungaling. Ako pa ang pagbabantaan mo. Hindi po yung basta pagbabanta, Mang Berting. Hindi rin po yung pananakot. Lahat ng mga salitang binitiwan ko ay totoo at mangyayari. Lalo na kapag nagmatigas kayo. Sabi mo nga, di ba? Maging sakim at sinungaling. Tado, ipagpatuloy mo ang pagputol ng mga punong kahoy sa parting to ng gubat. Walang makakapigil sa atin. May kota tayo ngayong linggo na dapat matapos at maabot. Huwag kang papadaig sa mga taong puro salita. Ngunit wala namang gawa. Hindi pa rito natatapos ang usapan at engkwentro nating dalawa, Celso. Asahan mong babalik ako at patutunayan ko sa inyo na amin ang lupain at kabundukan ito. Matapang ka ngayon. Pero tignan natin kung hanggang saan katagal ang tapang mo na yan. Sige, Mang Berting. Hihintayin ko po kayo. Pero uulitin ko lang, ha? Sana naging malinaw po yung mga sinabi ko kanina. Yun lang po. Paalam, Mang Berting. Bakas na bakas sa mukha ng matanda ang inis at galit dahil sa mga pagsagot na ginawa ni Kuya Celso sa kanya. Tumalikod dito at paika-ikang naglakad papasok sa masukal na kagubatan. Ilang minuto pa, tuluyan na itong nawala sa aming paningin. Doon lang din ako nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, wala na ang taong kanina lang ay nanghahampas sa akin ng paulit-ulit. Hindi ko maiwasan na mapatawa at mapamangha dahil sa katapangan ng aking nakatatandang kapatid. Tapang mo doon, kuya. Napaalis mo yung sakit sa ulo ng mga kapwa namin mag-uling. Tsak na hindi na babalik yun dito sa takot at sa banta mo. Pero aminin mo, kuya, ha? Panakot lang yun, di ba? Alam ko namang hindi mo kayang gawin talaga yun, eh. Sino nagsabi sa hindi ko kayang gawin yun? Lahat ng sinabi ko totoo. At wala ni isang bagay ron ang nagbibiro ako. Talaga, kuya? Abati ka lang. Baka naman mamaya magwelga at magwala yung mga katutubo na yun dahil sa mga sinabi mo. Akala ko pa naman na ginawa mo lang yun para mapaalis siya. Seryoso ka pala talaga sa mga pinagsasabi mo kanina, kuya. Nako, kinakabahan tuloy ako ngayon, eh. Bakit ka naman kakabahan, Tado? Di ba sinabi ko na sa'yo na ang una mong alisin dyan sa utak mo ay ang kaba at takot?
Hindi ka maililigtas niyan sa kapahamakan. Eh kasi naman Kuya Celso halos linggo-linggo may mga namamatay na kapwa natin maguling. Tapos pinipilit mo pa akong umabot dito para lang magputol ng punong kahoy. Eh paano? Kung ako na yung isunod nung, alam mo na, yung sinasabi mong aswang na gumawa sa kanila noon. Kasi kung totoo sila, sino bang hindi kakabahan at matatakot, di ba? Oo, Tado, pinaakyat kita rito para mangahoy. Pero isang bagay ang nakalimutan mong tandaan. Ipapaalala ko ulit sa'yo, ha? Aray ko, bakit ka naman namimitik na no? Ang sakit kaya nun. Para matandaan mo. Di ba sabi ko sa'yo kahapon, huwag kang matatakot dahil sa atin naman talaga ang lupain ito. Isa pa, huwag kang matatakot dahil hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Kaya alisin mo na yung pangamba sa isip mo. Magpakita ka naman ng tapang para hindi ka magaya sa mga biktima. Wala, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Sa mga kapwa natin mag-uuling. Natakot ba talaga sila? Kaya nagkaganon? O baka naman nakakatakot talaga yung nambibiktima sa kanila? Siguro kung tao ang makakaharap ko, gaya ni Ma'am Berting, aba, oo naman, at tatapang talaga ako. Natulak ko nga siya kanina kahit nakukonsensya pa ako ngayon. Pero kung aswang ang pag-uusapan, kuya naman, iba na yon. Naaalala ko pa nga lang yung mga kwento Nangingilabot na talaga ako Yung ano ba? Yung tungkol ba sa mga sigbin? Oo, kuya. Yung tungkol nga sa kanila. Teka, nakalimutan ko kasi yung ibang detalye. Ano nga ulit yung tungkol sa kanila, kuya? Ilan sa mga naaalala ko kasi, sila yung uri ng aswang na madalas na nang bibiktima sa gabi, lalo na sa mga mag-uuling. At aray ko, bakit mo na naman pinitikan mo ako, kuya? Ang sakit na kaya? Kuya talaga, Talagang makakalimutin ka, no? Nangingilabot ka, pero hindi mo natandaan lahat. Itigil mo na nga muna yung pagpuputol ng puno at makinig ka muna sa mga ikikwento ko sa'yo. Pakinggan mo maigi, ha? Sandaling napabuga ng hangin si Kuya Celso at saka napatanaw sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang isinalaysay sa akin ang tungkol sa mga aswang, lalong-lalo na sa sinasabi niyang mga sigbin. Ang mga sigbin ay uri ng aswang na sobrang laganap o nagkalat sa lupain ng Visayas at Mindanao. Hindi sila masasabing kabilang sa mga matataas na uri. Ngunit kahit ganun, labis pa rin silang kinatatakutan dahil sa kakaiba nilang itsura, kakayahan at paraan ng pambibiktima. Ano ba ang pagkakaiba nila sa ibang uri ng mga aswang, kuya? Gaya ng sinabi ko sa iyo at sa naaalala mo, madalas silang mambiktima sa gabi, lalo na sa mga kapwa nating maguling. Nung una, ayon sa kwento ng ating mga nakatatandang kaangkan, hindi raw talaga sila nang bibiktima o kumakain ng mga tao. Ang tanging paborito lang nilang gawin noon ay ang manakot at kumain ng isang bagay na pamilyar sa'yo, Tado. Ang uling. Uling? Kumakain sila ng uling, kuya? Teka, may lasa ba yun? Parang kung ako yung kakain Ang tabang at ang pakla nun. Walang malinaw na paliwanag kung bakit yun ang una nilang naging paboritong kainin. Pero siguro, gaya ng ibang nilalang, nagsasawa rin sila. Kaya't naisipan nilang tao naman ang tikman at kainin. Hindi ako magtataka kung mag-uling ang una nilang may isip. Dahil yun lang naman ang taong malapit sa una nilang naging pagkain. Kuya, saan mo pala nalaman ng mga bagay na yan? Nakakita ka na ba ng sigbin? O kaya naman ng ibang uri ng aswang? Dito kasi sa bayan natin, marami ang nabibiktima at namamatay pero ni minsan, hindi ko pa nakikita kung sino ang gumawa nun. Mahirap kasi paliwanag, Tado May ilang bagay rin kasi akong hindi pa nasasabi sa'yo. Dahil, alam mo na, hindi pa 'tong tamang panahon. Pero kung sasagutin ko ang tanong mo, oo, nakakita na ako. Sa katunayan nga hindi lang nakita, kundi, alam mo na, nakainkwentro at nakalaban ko pa. Wow! Talaga, kuya? Parang wala ka namang nakikwentong ganyan sa akin Halos nasa isang bahay tayo at sabay lumaki pero ni minsan, hindi mo nabanggit yan. Ikwento mo naman sa akin, kuya. Gusto ko malaman kung anong itsura nila. Anong kakayaan nila o kaya naman paano sila nang bibiktima. Saka paano mo sila natalo, kuya? Kasi parang tama naman si Ma'am Berting, di ba?
Mag-uuling lang tayo. Ang pagkakaiba lang natin, mas matapang ka. Sige na kuya, ikwento mo na sa akin. Gusto ko talagang malaman eh. Hindi ko mapigilan ang excitement habang nakikinig sa mga kwento ni Kuya Celso. Gustong gusto ko nang malaman kung paano niya nakaharap at nakalaban ang isang sigbin. Napansin kong napangiti siya at medyo natawa sa reaksyon ko. Para raw kasi akong batang atat na marinig ang kasunod. Ayon sa personal kong karanasan, ang mga sigbin ay parang sa aso ang hugis ng kanilang pangangatawan. Pero mas malalaki sila at mas makakapal ang mga balahibo. Ang buntot nila ay mas mahaba na ang galaw ay para bang nagsasayaw. Alam mo yun? Parang hangin o alon yung galaw. Tapos, malalaki at malalapad din ang kanilang mga tenga na para bang kagaya ng sa kuneho. Isa yan sa ginagamit nila upang makahanap ng mabibiktima. Ang mukha naman nila ay parang sa lobo, ngunit mas nakakatakot lang kung pagmamasdan dahil bukod sa pulang-pulang kanilang mga mata, matatalim din at mahahaba ang kanilang mga pangil. Pagapang sila kung maglakad, pero kabahan ka kung sila ay nakatuwad. Ano? Nakatuwad? Tika, sinusubukang imagine ng utak ko. Nakatuwad. Ano yun? Kuya, bakit sila nakatuwad? Nakakatawa kung iisipin. Pero sa oras na sila ay tumuwad ng posisyon, yun na ang hudyat na atake sila ng malakas at mabilis. Isa yun sa bagay na hindi ko inaasahan. Kaya kung titignan mong mabuti ang peklat ko dito sa braso, sigbi na may gawa nito. Saan? Aba, oo nga no. Parang kagat nga ng isang hayop. O sabi mo nga, sigbin. Ibig bang sabihin, kuya? Nakagat ka talaga nung sigbin? Oo, Tado. Dahil hindi ko pa alam na may ganun silang kakayahan noon. Mabuti na lang at may sapat akong lakas para alisin siya mula sa pagkakakagat na ginawa niya. Nang makakuha ko ng pagkakataon, doon na ako umatake at gumante. Malas ko nga lang dahil di ko siya napatay. Ano, kuya? Hindi mo napatay yung sigbin? Ibig sabihin, nandito pa siya at pag-alagala. Kung alam ko lang, hindi na ako mangangawi dito. Nakakatakot pala. Nang mga sandaling yon, dahil sa mga salaysay ni Kuya, ay hindi ko maiwasan na mapatingin sa paligid. Kahit puro punong kahoy ang nasa paningin ko, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa amin. Hindi tuloy mawala sa utak ko yung description na ginawa ni Kuya tungkol sa mga sigbin. Yak ka na naman eh. Para ka na naman paslit na takot sa kwento ng matatanda. Pagkakaiba lang, totoo yung sinasabi ko kanina. Kahit hindi ko naman napatay yung sigbin na nakaengkwentro ko, sigurado akong hindi lang siya nagkalat sa bundok na ito na pinagkukunan natin ng punong kahoy para gawing uling. Hindi lang siya. Ibig sabihin, marami pang iba. Yay, kuya, natatakot na ako. Buti ka pa, ang tapang-tapang mo. Paano ba kasi natalo? Napatakbo yung sigbin. Baka pwede mo naman akong turuan. Alam mo na kuya, baka isang araw makakita rin ako nun. Para alam ko yung gagawin ko. Para kaya kong proteksyonan yung sarili ko laban sa kanila, di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, Tado, hindi pa ito ang tamang panahon. Isa pa, hindi rin ako sigurado kung dapat ka nga bang matuto sa paraan naming mga... hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ako sigurado kung babalik pa sila. Saka di ba, sabi ko sa'yo, na huwag kang matatakot dahil handa akong ipagtanggol ka kahit anong mangyari. Alam ko naman yung kuya eh. Pero paano nga kung wala ka sa tabi ko? Hihintayin pa ba kita? Kahit nasa kapahamakan na ako? Kaya nga sana kuya, baka naman maturuan mo ko kung ano man yung gusto mong sabihin sa akin. May tamang panahon ka pang nalalaman dyan. Ilang segundong na naig ang katahimikan. Napatigil ako sa pagngisi nang makitang biglang naging seryoso si Kuya Celso. Napatingin siya sa lupa. Tila napakalalim ng iniisip. Mukhang may mga bagay siyang gustong sabihin sa akin, pero hindi niya magawa dahil sa isang mabigat na dahilan. Kaya para pagaanin ang sitwasyon, iniba ko na lang ang usapan. Ayoko rin naman siyang pilitin sa isang bagay na hindi siya komportable. Kuya, maiba tayo.
Gaano po pala karaming punong kahoy ang kailangan natin putulin para sa kutang sinasabi mo kanina? Medyo malayo na kasi sa paanan ng bundok tong pinagkukunan natin ng pag-uuling eh. Parang marami-rami na rin dahil nung nakaraang araw pa tayo nagsimula eh. Siguro mga 10 hakot patado. Bago dumilim yung paligid, kailangan makababa ka na sa paanan ng bundok. Maganda ka rin dahil pagkatapos nating ihanda yung uulingin, pupunta naman tayo sa bahay ni Mang Nestor. Bakit kuya? Anong meron? Inimbitahan niya tayo para sa kaarawan ng anak niyang babae. Karamihan nga sa naroon ay kapwa natin mag-uuling. Kaya hindi ka masyadong mahihiya. Maligo ka rin at magbihis ng maayos. Birthday yung pupunta natin mamaya, hindi piyesta. Sige Kuya Celso. Ayos! Sa wakas, makakakain ulit tayo ng masarap. O siya, doon na muna ako sa kabilang parte magpuputol ng puno Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng alalay o tulong, okay? Ayos Kuya! Nang makaalis si Kuya Celso, nagpatuloy na rin ako sa aking ginagawa. Ilang oras din ang ginugol ko sa pagputol ng mga naglalaki ang punong kahoy sa pwestong kinalalagyan ko. Nang matapos ako, pinagsama-sama ko ang mga troso at tinalian ng malaking lubid. Naisip ko kasi na imbis isa-isahin buhatin, hihilahin ko na lang ang mga ito pababa dahil nasa itaas na bahagi naman ako ng bundok. Kampante akong hindi ako masyadong mahihirapan dahil sa tulong ng gravity. Pero bago pa ako tuluyang makakabang pababa, isang bagay ang biglang nakaagaw ng atensyon ko. Hindi ko napigilang lapitan ang malapad na bato, ang mismong pwesto kung saan bumagsak ang napahiga na si Mang Berting kanina nang maitulak ko siya. Naroon pa rin ang bakas ng dugong naiwan niya sa ibabaw ng bato. Pero biglang napataas ang kilay ko. May kakaiba kasi sa itsura nito. Kahit medyo nandidiri, dahan-dahan kong pinahid gamit ang dulo ng aking daliri ang natitirang likido para suriing mabuti. Lumapit pa ako lalo para maamoy ito. Walang lansa ng normal na dugo, kundi amoy ng nabubulok na laman. At hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kulay pula ang dugong yun gaya ng inaasahan ko, kundi malapot at kulay itim. Hala, bakit ganito? Hindi ba dapat kulay pulang dugo ng tao? Bakit iba yung kay Mang Berting? Siguro dahil masabang ugali niya. Idinaan ko na lamang sa biro ang mga napansin habang pinupunas sa isang sanga ng puno ang dugong nasa palad ko. Nagbibiro man, pero lamang sa akin ang pagtataka dahil sa unang pagkakataon lang ako nakakita ng ganon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang at nagpatuloy na ako sa aking ginagawa. Halos kalahating oras din ang iginugol ko bago tuluyang makababa sa paanan ng bundok. Agad kong hinila ang napakarami at malalaking punong kahoy papunta sa malapit sa sapa kung saan namin binubuo ang aming uling. Halos lahat ng mag-uuling ay malapit sa sapa gumagawa dahil na rin sa bigay nitong tubig. Delikado kasi ang pag-uuling, lalo na't kasama rito ang pagbuo ng apoy. Upang makasigurong laging ligtas, dapat ay handa kaming matupok yun at ang tanging paraan ay ang tubig na nagmumula sa sapa. Kabababa mo lang ng bundok, Tado? Oo, kuya. Pinagsabay-sabay ko na kasing hakutin para isang baba na lang. Medyo natagalan kaya ngayon lang ako nakababa sa paanan ng bundok. Tama lang naman ang dating mo O sige, asikasuhin na natin to na matapos na tayo na maaga. May selebrasyon pa tayong pupuntahan mamaya. Nagsimula na nga ako sa pagpuputol ng mga punong kahoy na nakuha namin sa taas. Kailangan kasi itong hati-hatiin para maayos na maisalansang mamaya kapag itatambak na sa pag-uulingan. Si Kuya naman ay nagsimula na magukay malapit sa sapa. Nanguha na rin siya ng mga kugon na damo, dahon ng saging at ibang kailangan para sa pag-uuling na gagawin namin. Ilang oras ang lumipas, sa wakas ay nabuo na namin ang susunugin at gagawing mga uling. Sinindihan na yon ni Kuya mula sa ilalim at matyagang binantayan. Siya na raw muna ang totoka para makaligo ako at makapag-ayos.
Pagbalik ko ay ako naman ang sandaling magbabantay doon bago kami pumunta sa birthdayan. Madilim na nang makarating ako sa bahay namin. Simple lang ito. Gawa sa mga magagaan na materyales gaya ng kahoy, nipa, dahon ng niyog at iba pa. Pamana pa ito ng aming lolo at lola hanggang kina mama at papa na matagal na ring wala sa mundo. Nang makalapit sa balon sa likod ng aming bahay, ay nagsimula na akong maligo. Habang naliligo nga, ay hindi ko maiwasan na maalala ang aming mga magulang. Bata pa ako noon, at kahit hindi ko matandaan ng buong detalye kung bakit sila namatay, ay tandang-tanda ko naman ang bilin nila sa amin ni Kuya. Ayon sa kanila, wag daw kaming papayag na may umangkin ng bundok at lupain na pagmamay-ari daw ng aming angkan. Marami na raw sumubok na angkinin nito, pero dahil palaban sila, lahat ng mga yon ay nabibigo. Bago sila malagutan ng hininga, ang natatandaan ko lang ay marami silang sugat sa katawan. Hindi malinaw sa akin kung bakit at hindi na rin ako nagtanong pa. Dahil sa tuwing bubuksan ko ang paksang yon kay Kuya Celso, palagi siyang natatahimik. Kaya sumuko na rin akong alamin pa. Baka magkaroon pa kami ng hindi pagkakaintindihan. Matapos makaligo at makapag-ayos, ay bumalik na ako malapit sa sapa. Si Kuya naman nang umalis at mag-isa akong naiwan doon. Yung iba kasi na mag-uuling ay maagang nagpunta sa birthdayan dahil mag-iinom pa raw sila. Sadyang nagpahuli kami dahil wala naman sa amin ni Kuya ang mahilig sa alak. Habang inaayos ko ang paminsan-minsang paglabas ng baga sa ulingan, hindi ko maiwasan na mapatingin sa kabilang parte ng sapang malapit sa kinilalagyan ko. Para kasi akong may nakitang dumaan doon na kulay itim, pero hindi ko mapagtanto kung hayop ba o kapwa ko mag-uuling. Napatigil ako sa ginagawa ko at napatayo ng tuwid. Palinga-linga ako sa paligid dahil nga ng mga sandaling yon, pakiramdam ko ay may iba akong kasama. May tao ba dyan? Mang Kardeng? Mang Nestor? Kuya Jacob? Kung sino man nandyan, hindi magandang biro yung ginagawa nyo, ha? Halos tawagin ko na ang lahat ng pangalan ng mga kapwa namin mag-uuling, pero walang sumasagot sa kabilang sapa. Napalunok ako ng laway habang unti-unting bumabalik sa aking ginagawa. Kahit inaayos ko na ang aming ulingan, hindi maiwasan ng mga mata ko ang mapatingin sa kabilang sapa dahil malakas ang kutob kong may nagmamasid talaga sa akin mula roon. Hanggang sa maaninag ko nga ang isang figura na parabang aso. Madilim man, nakita kong nagkulay pula ang mga mata nito. Kaya naman tuluyan na akong nakaramdam ng kaba at takot. Dali-dali akong napakapat sa aking tagiliran upang kunin sana ang dala kong flashlight, pero nakalimutan kong binigay ko pala yun kay Kuya Celso kanina. Hindi ako natatakot! Hindi ako natatakot! Sabi ni Kuya, huwag daw ako matatakot. Matapang ako! Matapang ako! Sa sobrang taranta, dumampot ako ng mahabang piraso ng kahoy at mabilis ko tong isinindi sa apoy ng ulingan. Nang magliyab ito at magsilbing sulok, agad ko itong itinutok sa unahan doon sa may kabilang pampang ng sapa. At doon, tuluyan ng nalinawan ang mga mata ko sa figurang kanina pa nagtatago sa dilim. Kinilabutan ako. Eksaktong-eksakto ang wangis nito sa kwento ni Kuya Celso kanina tungkol sa aswang na pinag-uusapan namin. Sigbin? Hindi ako maaaring magkamali. Isa kang sigbin. Yan! Kuya! Tulong! Napasigaw ako ng malakas at tatakbo na sana upang lumayo. Ngunit napahiga ako sa lupang kinatatayuan ko nang tumalon ng mataas ang sigbin papunta sa akin. Nabitiwan ko ang sulong hawak at napunta yon malapit sa aking tabi. Ang sigbin naman ay dahan-dahang gumagapang sa aking katawan. Para akong estatwa dahil sa takot at paninigas ko ng mga sandaling yon. Nang magharap na kami ng aming mga muka,
Doon ko tuluyang nakita ang nakakatakot nitong itsura. Gagamitin ko sana ang dalawa kong kamay para itulak siya palayo. Pero huli na ang lahat. Naunahan na akong daganan ng mabalahibo niyang mga kamay. Ay, maawa ka! Ayoko pang mamatay! Huwag mo akong kakainin! Pakiusap! Huwag! Ngunit hindi nagsalita ang Sigbin. Mas nadagdagan ang takot ko nang bigla nitong ibuka ang kanyang bibig. Mula roon, lumabas ang matatalim nitong mga ngipin at kasabay nun, ang mahaba at gumagalaw pa nitong dila na animo ay parang sasawa. Ilang segundo, isang pagsipol ang narinig ko. Hindi ko alam kung sa Sigbin ba yun galing o sa iba, pero naging dahilan nito upang lumapad at maging tuwid ang mga tenga ng aswang na nakadagan sa akin para itong nakikinig sa kung saan o kanino. Ilang sandali pa, biglang bumaba ang ulo nito papunta sa ilalim ng kanyang dibdib at katawan. Binaluktot niya ang sarili na para bang nakatuwad. Doon ko biglang naalala ang mga kwento ni Kuya Celso. Dobli-dobling kaba at takot ang lumamon sa akin. Sinubukan kong pumalag at lumaban, pero sadyang napakalakas ng demonyong nilalang na yon. Kuya Celso! Kuya! Tulungan mo ako, Kuya! Tulong! Nang tuluyang makatuwad ang Sigbin, itinaas nito ang kanang kamay at lumitaw roon ang matutulis na mga kuko. Itinutok nito ang kamay sa aking leeg at nagbabadya na tusukin o butasin yon. Kaya naman, sunod-sunod na pagsigaw pa ang ginawa ko upang may makarinig sa akin at tumulong. Ilang sandali pa bago dumampi ang mga kuko nito sa aking leeg. Isang paa ang biglang sumulpot at sumipa sa muka ng Sigbin. Tumilapon yon sa hindi kalayuan. Kinuha ko ang pagkakataong yon upang makatayo at doon nakita ko kung sino ang gumawa nun. Ha? Kuya Celso! Ay, Kuya, salamat na dumating ka! Kuya, takot na takot ako! Akala ko talaga katapusan ko na eh! Ang laki mong tao, umiiyak ka sa aswang. Punasan mo ay sipon mo at luha mo. Nakakaiya ka. Huwag ka magpapakita ng kahinaan sa mga ganyang nilalang. Dahil mas lalo silang gaganahan kapag nakikita ka nilang mukha kang basang sisiw. Kasi naman, Kuya eh. Totoo pala yung mga kinuwento mo sa akin kanina. Totoo pala ang Sigbin. Kuya! Ano naman siya? Susugurin niya ako! Diyan ka lang sa likod ko. Ako nga harap sa kanya. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa mga pinaggagawa niya. Halika rito, hayop ka! Humanda ka! Dahil katapusan mo na ngayon! Anak ka ng teteng! Matapos niyang sabihin ang mga katagang yon, nabigla ako sa liksi at bilis ng pagkilos na ginawa ni Kuya Celso. Para siyang hanging dumaan sa harap ko patungo sa Sigbin na pasugod sa aming direksyon. Isang malakas na pagsipa muli ang ibinigay niya sa aswang. Kaya naman muli itong tumilapon. Wala pang isang minuto ay muli ring bumangon ang Sigbin upang sugurin siya. Kitang-kita ko ang pagtayo nito na para bang kuneho ang hulma. Gamit ang dalawang kamay na may matutulis na mga kuko, sunod-sunod nitong inatake ang Kuya Celso ko. Si Kuya naman ay seryosong iniiwasan yun at hindi ko man lang nakita sa kanya na natatakot siya o kinakabahan. Para bang alam na alam niya ang kanyang ginagawa. O ano? Yan lang ba ang kaya mo, ha, Sigbin? Bakit hindi ka tumod ngayon? Nang lumakas ka man lang at mapantayan ako. Bilisan mo! At naghihintay ako sa'yo! Mula sa mga sinabi ni Kuya Celso, napakunot ang noo ko, Sir Blair. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan kung bakit hinihintay niya pang tumuwad ang Sigbin. Gayong yun ang pinakamalakas nitong paraan at kakayahan. Hindi ko man lang alam ang nasa isip ni Kuya na mga sandaling yun. Pero, alam kong hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi niya kaya. Ilang sandali pa, isang pagsipol muli ang narinig ko. Dahil doon, napatigil ang aswang sa pag-atake at muling lumapad ang mga tenga na animoy may pinapakinggan. Sa muling pagsipol, dahan-dahang tumutuwad ng Sigbin.
Muli rin ako napalunok ng laway at nakaramdam ng takot dahil alam ko ang ibig sabihin nito. Nabaling ang tingin ko kay kuya dahil mula sa likuran nito, dahan-dahan niya namang kinukuha at tinuhugot ang isang mahabang punyal. Hindi ako pamilyar sa nilalabas niya dahil parang hindi ko pa ito nakikitang hawak niya noon. Sige, tumuod ka pa. Akala mo ba matatakot ako sa posisyon mong yan? Kunti na lang. Isang hakbang pa. Magpapaalam ka na sa mundo, hayop ka. Katapusan mo na ngayon, Sigbin! Nang tuluyang mailabas ni kuya ang hawak niyang punyal, saktong nakatuwad na ang Sigbin sa harapan niya. Walang pag-aalinlangan, isang malakas at mabilis na pagsugod ang ginawa niya. Pagkalapit niya, buong lakas niyang iniangat ang dalawang kamay at saka ibinaon ang talim direkta sa batok ng Sigbin. Narinig ko pa ang tunog ng bumaumbakal sa laman at buto nito. Bumuga ang malapot at itim na dugo sa mga kamay ni kuya. Ang nilalang naman ay hindi na nakagawa pa ng kahit na anong tunog o galaw. Diretso itong bumagsak at humandusay sa basang lupa. Tama nga nakuha kong impormasyon. Ang mismong kalakasan nyo, ang kahinaan nyo. Malas mo lang dahil ako ang natapat sa'yo ngayon. Kuya, ang galing mo na patayin mo siya. Iniligtas mo ako, kuya. Dahan-dahang lumalapit si kuya sa akin habang nakangiti at napapailing. Alam kong ayaw niya akong umiiyak ng mga sandaling yon, pero hindi ko talaga mapigilan dahil sa labis na takot na nararamdaman ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Na huwag kang iiyak sa harap ng mga ganyang hayop. Ha? Ang laki-laki ng katawan mo pero umiiyak ka dahil lang sa... Kuya, takot na takot talaga ako eh. Akala ko mamamatay na ako rin sa gubat. Akala ko ito na ang huling gabi na makakasama kita. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko, kuya. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha. Nakakatakot dito eh. Tado, tumahimik ka nga muna. Tado ka talaga eh. Punasan mo yung luha mo at makinig ka sa akin, okay? Bakit, kuya? Ano ba yun? Saan ka tumitingin? May naririnig akong kaluskos sa damuhan sa likod mo. Hindi lang mag-isang Sigbi na to. May kasama pa siya. Diyos ko. Kuya, anong gagawin natin? Wala na. Bigyan tumahimik. Mukhang naramdaman niyang naramdaman natin siya. Ha? Ano yung kuya? Wala. Halika na nga. Lumapit ka sa akin at payakap ang kuya para mawala na yung daga sa dibdib mo. Grabe naman sa daga, kuya. Pero salamat talaga, kuya. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Yun ang mga huling salitang lumabas sa bibig ko bago ko tuluyang isinubsob ang mukha ko sa dibdib ng kuya ko at niyakap siya ng maigpit. Iniligtas niya ang buhay ko sa gabing yon mula sa kamay ng aswang. Tama nga ang palagi kong iniisip noon pa man. Basta nasa tabi ko si kuya, alam kong ligtas ako sa kahit na anong panganib. Imbis na itulak ako palayo o asarin muli, nabigla ako sa naging reaksyon niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, gumante si kuya ng yakap sa akin. Naramdaman ko ang higpit ng mga braso niya, ang init ng kanyang katawan at ang bigat ng kanyang paghinga. Doon ko napatunayan kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya ako gustong ingatan bilang kanyang kapatid. Hindi ba't paulit-ulit kong sinasabi? Hindi kita iiwan at pababayaan. Handa akong protektahan ka kahit pa sa pinaka nakakatakot at pinakamasasamang nilalang sa mundo. Pinapangako ko yung kina mama at papa na hindi ako papayag na may ibang mananakit sa'yo. Nanda akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo, Tado. Kuya naman eh, lalo mo akong pinaiiyak eh. Pasensya ka na kung hindi ko maiwasan na maluwa. Alam kong ayaw mo ko nakikitang ganito, kuya, pero wala, hindi ko talaga maiwasan. Kuya, pumapatak eh. Bakit kasi hindi ko naman na yung tapang mula sa inyo ni Papa? Di sana kaya ko rin labanan yung Sigbin gaya ng ginawa mo.
Paano mo ba kasi nagagawa yan, kuya? Paano mo maging matapang? Bumitaw si kuya sa pagkakayakap sa akin. Tapos ay seryoso niya akong tinignan sa mga mata. Pinunasan niya ang mga luha ko at saka ngumiti ng matamis. Minsan lang gawin yon ni kuya, kaya alam kong sobrang maganda ang mga sasabihin niya sa akin. Tado, katapangan ang unang-unang katangian na kailangan sa totoong tungkulin ng angka natin. Dahil kapag hawak mo ang tapang, hindi ka aatras o matatakot sa lahat ng mga masasamang nilalang dito sa mundo. Tungkulin, kuya? Anong ibig mo sabihin? Tungkol ba ito sa trabaho natin bilang mag-uuling sa bundok? Wala namang kinalaman ng tapang sa paggawa ng uling, ah. Diba sabi mo lang sa akin nun? Kailangan ko lang ng lakas ng katawan at wag akong maging lampa. Yan ba ang tinutukoy mo? Kalimutan mo muna ang ulingan, Tado. Pantakip lang natin ang trabahong yon para malayang makapag-ikot-ikot sa mga bundok at gubat. Panahon na para malaman mo ang totoong responsibilidad ng dugo natin. Halika, dumiretso na tayo sa karawan ng anak ni Mang Nestor. Hinihintay na nila tayo ron. Doon ko ikikwento sa iyo ang lahat. Kasama ang mga kapwa ko, antingero. Ano, kuya? Antingero? Totoo ba yan, Kuya Celso? Isa kang antingero? Nakita ko ang mahinang pagtango ng aking nakatatandang kapatid. Dahil doon, sandali ako natahimik at sinusubukan pang isipin ang mga impormasyon na nalalaman ko. Muli kong pinagmasdan ang sigbin na pinatay ni Kuya at nakahandusay sa lupa. Muli kong ibinalik ang tingin sa kanya. Doon ko napagtanto na kaya pala magaling siya sa pakikipaglaban at may hawak na punyal ay dahil hindi siya pala basta mag-uuling lamang, kundi isang antingero. Alam kong nakakalito pa at parang ang hirap paniwalaan. Pero ito ang totoo, Tado. Itinago ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa tungkulin at gawain ng pamilya natin dahil ayokong malagay ang buhay mo sa kapahamakan. Dahil sa oras sa pasukin mong tungkuling ito, asahan mong lahat ng malas at masama ay nakasunod sa iyo. Teka, tungkulin at gawain ng ating pamilya? Ibig sabihin, alam din to ni na mama at papa? Sumunod ka sa akin, Tado. Sandaling inayos ni Kuya ang aming ulingan bago maglakad paalis sa lugar na yon. Bago sumunod, sandali ko pang tinignan ang wala ng buhay na sigbin. Nang makita ang dugong tumutulo mula sa batok nito, nanlaki ang mga mata ko. Kagayang-kagaya ito ng dugong nanggagaling kay Mang Berting dahil imbis na pula, kulay itim din yon. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip kung nagkataon lang ba o mukhang tama ang naging banta ni Kuya Celso sa kanya na baka may koneksyon ang mga katutubo sa mga aswang na umaatake sa mga mag-uuling. Matapos suriin, ay mabilis akong sumunod kay Kuya papunta sa bahay ni Mang Nestor kung saan nagaganap ang kaarawan ng kanyang anak. Sandali lang bumati si Kuya Celso sa mga naroon at agad akong hinila papunta sa likod ng bahay na yon kung saan makikita ang isang may kaliitang kubo. Bago kumatok at pumasok, sandali niya pa akong hinarap at nagturan. Tado, makinig kang mabuti ah. Gusto kong buksan mo ang isip mo sa mga makikita at malalaman mo ngayong gabi. Alam kong naguguluhan ka pa at nabibigla sa mga nangyayari. Matagal ko na sana tong inamin sa iyo eh. Pero inilihim ko to para sa kaligtasan mo. Tado, ang mga kasamahan nating mag-uuling na nandito ngayon, hindi lang sila basta trabahador. Mga antingero rin silang lahat. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang mga kapwa namin mag-uuling. Nandoon sina Mang Nestor, Mang Carding, Kuya Jacob at marami pang iba. Lahat sila ay nakatitig at nakangiti sa akin. Ibang-iba ang aura nila ngayon sa nakikita ko sa tuwing kasama ko sila sa ulingan. May mga suot silang kwintas na may mga nakasabit na parabang bato na nasa iba't ibang hugis. May mga tattoo rin sila na ngayon ko lang nakita
dahil madalas nakasuot sila ng long sleeve kapag nag-uuling. Ang mga tato ay parang mga katutubong simbolo. Gaya ni Kuya Celso, may kanya-kanya rin silang sandata, gaya ng punyal, bulok, itak at iba pa. Namamangha pa man ako sa nasasaksiyan bago sa mga taong nakalakihan ko na, pero hindi ko maiwasan na muling magtanong kay Kuya Celso. Kuya, hindi ko maintindihan eh. Maganda naman ang tungkuling sinabi mo. Maganda naman ang pagiging antingero, di ba? Kasi lumalaban kayo sa mga masasamang nilalang. Mga engkanto, lamang lupa, aswang, at kung ano-ano pa. Bakit kailangan mong ilihim sa akin to? Bakit ako lang sa pamilya natin na walang alam? Kuya, matagal ko nang gustong maging matapang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Dahil gusto kong protektahan ka, Tado. Protektahan? Kuya naman, muntik na ako mamatay kanina dahil sa pagsugod sa akin ng sigbin na yun. Eh paano kung di ka dumating? Paano kung nahuli ka ng dating? Hindi naman sa lahat ng oras kaya mo akong iligtas. Paano kung mawala ka rin ng bigla at sumunod ka kina mama at papa? Kuya, walang ibang magtatanggol sa akin kundi ang sarili ko. Bakit kinilihim mo sa akin to? Bakit hindi mo ako tinuruang lumaban? Para maging matapang at malakas din ako. Dahil sumpa ang buhay na to, Tado. Hindi mo naiintindihan eh. Oo, lumalaban kami, pero araw-araw kaming nanganganib. Ang mga kalaban natin, hindi nakakalimot. Hindi nagpapatawad. Namatay sina mama at papa. Hindi dahil sa aksidente. Namatay sila dahil pinagigantihan sila ng mga halimaw na tinutugis namin. Ano? Pinatay sila? Oo, Tado. Kaya hindi kita ipinasok sa mundong to. Gusto kong mamuhay ka ng normal. Kapag naging antingero ka, ang isang paa mo laging nasa hukay. Ayokong mawala ang kaisa-isa kong kapatid. Naiintindihan mo ba ako? Natigil ako. Hindi ako makapagsalita. Nakita ko ang unti-unting panginginig ng mga balikat ni Kuya. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak ng ganito. Ako ang huling nakakita kina mama at papa. Ako ang nakasaksi kung paano sila pinagpira-piraso ng mga halimaw dahil sa atraso ng angkan natin. Wala akong nagawa, Tado. Napakabata ko pa noon para iligtas sila. Kuya, Ayokong magaya ka sa kanila, Tado. Ayokong maging isa kang antingero gaya ng pamilya natin na patuloy na lumalaban, pero anong nangyari? Kamatayan ang kinahinatnan. Oo, namatay ang mama at papa natin dahil sa patuloy na pakikipaglaban sa mga punyetang aswang na yan. Lagi silang naninindigan na ang lupain at kabundukan na pinaglalaban natin ay atin. Pero anong nangyari? Dugo at buhay ang patuloy na nawawala. Buhay nilang dalawang patunay na hindi ka dapat sumunod sa yapak namin. kuya, patawad. Hindi ko naman alam eh. Akala ko namatay sila dahil sa aksidente. Akala ko yung mga sugat nila noon ay dahil sa aksidente o kung ano pa man. Kagagawan ng mga aswang yun, Tado. Napalaban sila ng matindi. Napasukan ng laso ng mga dugot ugat nila dahil sa mga kagat at kalmot ng mga halimaw na yun. Ginawa ng mga kasamahan nating antingeron lahat, pero sa huli, binawian pa rin sila ng buhay. Dapat nga di ko na sinasabi sa ito eh. Dahil ayokong mamanahin mo ang ganitong buhay. Ayokong mag-uuling ka lang habang buhay. Lalo na maging antingero. Dahil inuulit ko sa'yo, walang humpay kang susundan ng panganib at mga masasamang nilalang. Dapat noon palang inaliw na kita rito eh. Dapat dinala na kita ng syudad para makapag-aral ka. Pero hindi ko magawa. Hindi ako pwedeng umalis dito hanggat may isang bagay pa akong hindi natatapos. Ang ipagiganti sina mama at papa, di ba? Ang mabigyan sila ng hustisya. Ang ituloy ang misyon nila para sa pamilya natin.
Kuya, naiintindihan ko na. Ramdam ko yung bigat na daladala mo ngayon. Pero dahil pareho tayong naulila sa kanila, dugo rin nilang nananalitay sa akin. Kaya siguro, lagi akong mahina. At madaling matakot nun. Dahil ayokong sapitin ang sinapit nila. Ayokong mamatay ng walang kalaban-laban. Pero tapos na yun. Gusto kong maging matapang, kuya. Gusto kong maging malakas. Kaya ako nag-aalangan ka kung tatanggapin ko ang tungkuling to. Oo, ang sagot ko, kuya. Gusto ko rin maging isang antingero. Kasama mo na ako ngayon sa laban na to. Nang binitiwan ko ang mga salitang yun, biglang natahimik si Kuya Celso. Halatang hindi niya inaasahan ang isinagot ko matapos niyang aminin ang lahat ng sikreto ng pamilya namin. Napatitig lang siya sa akin ng ilang segundo. Wala siyang nasabi, pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, bigla siyang humakbang papalapit sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit. Gusto lang kasi talaga kitang ilayo sana sa kapahamakan. Ayokong matikman mo ang hirap ng ganitong buhay. Paano kung mapahama ka? Naiintindihan ko ang takot mo, kuya. Pero hindi na natin may iwasan to. Nasa dugo na talaga natin ang pagiging antingero. Nasa kapalaran na natin na maging habulin ng mga halimaw at ng mga aswang dito sa bundok. Kahit anong tago mo sa akin, hahanapin at hahanapin nila ako. Makakaharap at makakaharap ko sila. Gustuhin ko man o hindi. Kaya mas kailangan kong matutong lumaban, kuya. Mahirap ang daan na gusto mong tahakin. Araw-araw ka makikipagsapalaran sa kamatayan. Handa ko, kuya. Kaya pakiusap. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Turuan mo na ako at isali mo na ako sa samahan nyo. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Desidido ka na ba talaga, Tado? Wala nang atrasan to kapag pumasok ka na sa gawain ito. Oo, kuya. Sigurado na ako. Wala na akong pakialam sa panganib ngayon. Ang tanging gusto ko ngayon ay makatulong sa misyon mo. Gusto ko rin ipagiganti sina mama at papa. Gusto kong mabigyan sila ng hustisya. Gusto ko ding ubusin ang lahat ng lahi ng pumatay sa kanila. Natamimi si Kuya Celso sa mga sinabi ko. Hindi siya kumibo ng ilang segundo. Medyo kinabahan ako. Pero nang makita ko na nag-iba ang reaksyon niya, tapos bigla siyang tumango ng dahan-dahan, alam ko na nakuha ko na ang basbas niya. Tama ka. Panahon na nga para sumama ka na sa tungkulin natin. Panahon na para maging isa kang ganap na antingero. Seryoso ka, kuya? Payag ka na talaga? Isasama mo na ako sa inyo? Oo. Pero bago ka humarap sa mga aswang, kailangan muna natin dumaan sa matinding pagsasanay. Hindi sapat ang puro tapang lang. Simula bukas na madaling araw, sasanayin ko ang katawan at isip mo. Tuturuan kitang humawak ng iba't ibang armas at dumepensa laban sa mga atake ng mga nilalang ng dilim. Walang problema, kuya. Handang-handa na ako dyan. Kahit na anong hirap ng ensayo, titiisin ko ng buong puso. Hindi ako susuko. Pinapangako ko sa'yo. Magiging magaling din akong antingero balang araw. Grabe! Hindi ko na maintayan bukas. Gusto ko na mag-ensayo kaagad para makatulong na ako. Tipirin mo muna yung saya mo at saka yung lakas mo dahil kailangan mo talaga yan bukas. Halika na. Sabihan na natin sa kanilang isasama na kita sa samahan. Hinarap namin ni Kuya ang mga kasama namin at diretsahan niyang sinabi na sasali na ako sa samahan. Ipinahayag niya na magsisimula na ang matinding ensayo ko bukas. Sandaling tumahimik ang buong paligid. Tinignan nila akong lahat mula ulo hanggang paa. Ilang saglit pa, ngumiti ng malapad si Mang Nestor. Lumapit siya at tinapik ng malakas ang balikat ko. Sumunod ang iba pang mga kasamaan at isa-isa akong kinamayan ng maigpit. Napakainit ng pagtanggap nila sa akin. Pinalibutan nila ako, tinapik sa likod at binati ng may galak. Sabi ni Mang Nestor, matagal na nilang hinihintay ang araw na lalabas ang tapang sa dugo ko. Masaya silang lahat dahil nadagdagan ang puwersa nila laban sa mga aswang. Ramdam ko ang pagtitiwala nila. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Isa na nga akong ganap na bahagi ng samahan.
Kinabukasan ay maaga akong nagising. Agad akong tinawag ni Kuya. Inaya niya akong bumalik sa ulingan. Pagdating doon, nagtaka ko nang makitang wala na ang bangkay ng Sigbin. Kuya, ba't wala na yung napatay mong aswang kagabi? Nasaan na yun? Kinuha na kaya ng ibang mga antingero? Hindi, imposible yun. Kasi magkakasama tayo kagabi. Malamang sa malamang, kinuha na yun ng kapwa niya aswang. Ha? Kinuha ng kapwa niya aswang? Bakit naman nila gagawin yun? Aanin naman nila ang aswang na wala ng buhay. Parang tao din sila, Tado. Kapag may namatay sa kanila, kinukuha nila yon at nililibing sa malayo. Nakakapanghinayang naman. Sana sinunog na lang natin yung kagabi. Nakalimutan ko kasi. Bakit kuya? Ano bang ikinakatakot mo? Masama ang kutob ko, Tado. Ngayong nalaman na ng grupo nila na may namatay na kasama nila, hindi sila titigil. Siguradong gaganti ang mga yon. Hahanapin nila kung sino ang pumatay sa kasama nila. Delikado nga kuya. Kung ganun, tayo magiging target nila. Hindi lang tayo. Ano? Kailangan natin balaan kagad ang grupo at ang iba pang kasama natin na nag-uuling sa paanan ng bundok. Sila ang kawawa dito. Hindi sila makakalaban. Delikado ang sitwasyon nila dahil pwede rin silang madamay sa galit ng mga Sigbin. Ilang sandali pa habang nag-uusap kami ni Kuya, bigla kaming nakarinig ng malalakas na higbi sa di kalayuan. Nagkatinginan kami ni Kuya. Agad kaming tumakbo papunta sa lugar na yon. At nabigla ko sa aking nakita. Nakabulagta sa damuhan ang bangkay ng isang lalaki at nasa tabi nito ang kasamahan niya na napag-alaman naming mag-uuling din. Ang damit ng biktima ay punit-punit at basang-basa ng dugo. Wasak ang mukha niya. Maraming malalalim na marka ng kalmot ang dibdib at tiyan niya. Kitang-kita ang mga kuko na bumaon at humila sa laman niya. Puno ng pasa at sugat ang buong katawan. Halatang pinahirapan siya ng gusto bago bawian ng buhay. Nalaman namin kaninang madaling araw ang pag-atake. Ayon sa kasama niya, nagpaalam lang ang biktima na lalayo ng kaunti para umihi sa may bandang puno ng balete. Hindi na ito nakabalik kaya hinanap niya. Nang malaman namin ang kwento at medyo dumami na rin ang tao sa lugar na yon, nagdesisyon kami ni Kuya na lumayo ng kaunti at mag-usap. Kuya, mukhang magkakatotoong masamang kutob mo ah. Kaya nga Anong gagawin natin? kailangan nating malaman kung saan nanggagaling ang mga Sigbin. Alam mo yung mga aswang na yan, may nag-aalaga sa kanila. At ang kailangan nating malaman kung sino siya para mapagplanuhan natin kung ano ang dapat nating gawin. Meron akong pinagsususpetsahan Kaya lang wala pa akong sapat na ebidensya para patunayan kung siya ba o hindi ang may gawa. Si Mang Berting ba, kuya? Teka, paano mo nalaman na siyang tinutukoy ko? Wala naman, nanghula lang ako. Kasi naman kuya, wala namang ibang tao na galit sa mga mag-uuling kundi siya lang Baka ginagamit niya ang mga Sigbin para bawasan tayo. Tama ba ako? Oo, tama ka. Pero gaya ng sabi ko, wala pa akong sapat na ebidensya. Mamaya magpapatawag ako ng pulong kasama ang mga kapwa natin antingero. Pag-uusapan natin ang tungkol sa bagay na to. Pero sa ngayon, Tado, sumama ka na muna ulit sa akin sa gubat. Doon kita tuturuan ng mga nalalaman ko tungkol sa pakikipaglaban. Tahimik na naglakad si Kuya Celso papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nakasunod naman ako sa kanya. At pagdating namin sa isang malawak na espasyo sa gitna ng mga puno, huminto si Kuya. Malinis ang lugar na ito at walang mga baging at malalaking bato. Biglang lumingon si Kuya Celso sa akin at mabilis. Hindi siya nagsalita. Sa isang iglap, nakita ko ang paglipad ng isang bagay mula sa kamay niya papunta sa direksyon ko. Agad kong iniangat ang kamay ko at sinalo ang bagay na yon. Isang punyal. Magaling! At nasalo mo yan nang hindi ka nasusugatan. Grabe ka naman, kuya! Nambibigla ka naman muntik na ako dun Ganun talaga. Biglaan din naman kung sumalakay ang mga kalaban, di ba? Kaya kailangan alerto palagi at mabilis kumilos. Sa bagay. Ingatan mo yan, ha? Kay tatay yan. Yan ang gagamitin mo simula ngayon. Wag na wag mong bibitiwan yan. Sa mundong papasukin mo,
ang patalim na hawak mo magsisilbing buhay mo. Handa ka na ba magsimula? Handa na ako, kuya. Hindi ko sasayangin ng tiwalang binigay mo sa akin. Alam ko ang panganib na dala nito at handa kong harapin lahat para sa ustisya ni na mama at papa. Mabuti kung ganun. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang ideya mo sa salitang antingero? Sila yung gumagamit ng kaalaman tungkol sa mga orasyon, anting-anting, agimat, mutya at marami pang iba. Kaya sila tinatawag na antingero dahil sa mga bagay na yon. Yun lang? Ano pang ibang alam mo tungkol sa antingero? May kapangyarihan sila, kuya, na kayang tumalo sa mga masasamang nilalang kagaya ng aswang, kagaya ng bilis at lakas. Ibig sabihin para sa iyo ang isang antingero ay matatawag na antingero dahil sa kanilang kapangyarihang nagmumula sa mga anting-anting, agimat at mutya, ganun ba? Sa tingin ko, kuya, oo. Kaya nga sila tinawag na ganun, di ba? Dahil na rin sa mga bagay na ginagamit nila, sa kakayahan at kapangyarihan na meron sila. May punto ka, pero lilinawin ko lang sa'yo. Hindi lang dahil sa mutya kaya tinatawag tayong antingero. Ang tunay na antingero, nakikita sa husay sa pakikipaglaban at sa ilalim ng kalaman. Tandaan mo, may mga pagkakataon na mawawala sa atin ang agimat o mutya. Kapag nangyari yun, hindi ka na ba antingero? Ibig sabihin ba nun, wala ka ng laban? Sandali ako napaisip mula sa mga sinabi ni Kuya Celso. Doon ko lang nakuha ang ibig niyang sabihin. Napatingin ako sa punyal na hawak ko ng mga sandaling yon. Sa hindi inaasahan, napangiti ako, lalo na nang maalala ko kung paano siya makipaglaban. Kaya pala una mong binigay sa akin ang punyal? Tuturuan mo na ako makipaglaban, kuya? Tama ka, Tado. Tuturuan muna kita kung paano gumamit ng sandata. Yan ang unang mo masasandalan sa oras na may makaharap kang aswang. Ang tunay na antingero ay hindi dapat umaasa sa kapangyarihan. Dahil ang mga bagay na yon, gaya ng anting-anting, agimat, mutya, orasyon, ay gabay lamang o suporta sa kakayahan na meron talaga tayo. Yun ay ang husay sa pakikipaglaban. Yun ang importante. Nakukuha ko na, kuya. Akala ko nun kapag may mutya ka, malakas ka na. Kaya pala napakatapang mo. Hindi dahil sa hawak mong makapangyarihang bagay, kundi sa kakayahan ng pakikipaglaban na meron ka. Tama ka, Tado. Kahit wala akong mutya, alam kong makakalaban ako at magpapakita ng tapang dahil sa kakayahan na meron ako. Matapos sabihin yon, mabilis na hinugot ni Kuya ang sarili niyang punyal at bigla kong sinugot. Hindi ko inasahan ang bilis niya. Sa halip na sumalo ng patalim, mabilis akong napatalon patalikod at naiwasan ang kanyang saksak. Aba, ang galing ah! Mabilis kang kumilos. Mabilis kang umiwas. Hindi ako pwede magpabaya, kuya. Alam kong di mo ako patatawarin kung magkakamali ako. Tama ka dyan. Dahil sa totoong laban, ang isang pagkakamali ay katumbas ng buhay mo. Huwag mong iisiping ensayo lang to. Ituring mong kalaban ng bawat galaw ko. Handa ka na ba? Handang-handa na, kuya. Ilabas mo lahat ng kaya mo. Yan ang gusto ko. Pero huwag kang puro ilag lang. Huwag kang papadikta sa galaw ko. Dapat ikaw ang magdikta ng magiging takbo ng laban natin. Maliwanag ba? Huminga ako ng malalim at hinigpitan ang hawak sa punyal. Sa halip na umatras, sa susunod niyang pag-atake, sinalubong ko ang galaw niya. Umikot ako pa kanan nang iamba niya ang patalim. Sabay sipa sa gilid ng tuhod niya para mawalan siya ng balanse. Bagya siyang napaurong, pero mabilis ding nakabawi. Wala na akong sinayang na sandali. Ako naman ang sumugod. Mabilis niyang naiwasan ang saksak ko. Nagpatuloy ang aming ensayo at habang lumilipas ang oras, napansin kong nagbago na ang takbo ng ensayo namin. Hindi na lang ako basta nakadepensa at umiilag. Umaatake na rin ako. Tumagal din ang ensayo namin. Kapwa kami basang-basa sa pawis at hingal na hingal. Habang nagkakasubukan kaming magkuya, patuloy niyang itinuro kung saan ng mismong mga kahinaan ng mga halimaw para sila ay mapatay. Tumigil lang kami sa pag-iensayo nang tuluyan na kaming napagod at sabay na napaupo sa damuhan. Habang kumakain ng baon naming kamote,
Napatingin ako kay kuya nang ilabas nito mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang kwintas. Hinubad niya yon at ipinakita sa akin. Ito ang tinatawag na mutya ng kidlat. Ito ang makapangyarihang bagay na minana ko kina Papa, na minana rin nila mula pa sa ating mga ninuno. Wow! Ang ganda niyan, kuya! Hugis pangil ang dulo. Paano yan nakuha ng mga ninuno natin? Nakuha raw ito ng pinakabatang antingero nun na nagngangalang Andoy. Isang gabing may malakas na bagyo at walang tigil ang kulog. Nakita niya mismo kung paano tinamaan ng matinding kidlat ang isang malaking puno sa gitna ng gubat. Habang nag-uuling dito, sa may paanan ng bundok bulusan, agad nagliyab ang buong puno. Pero laking gulat ni Andoy dahil hindi daw nasusunog ang puno. Balot na ng apoy ang mga sanga at dahon, pero buong buo pa rin ang kahoy. Pambihira! Hindi nasusunog kahit nag-aapoy na! Tama ka. Kaya nilapitan niya ang puno para usisain. Sa mismong gitna ng nag-aapoy na katawan nito, may nakita siyang isang maliit na bagay na sobrang lakas ng liwanag. Kinuha niya yun. Tapos hindi man lang siya napaso. At mula noon, naging antingero na ang angkan natin. Ang astig! Kaya pala ang bilis mo sa ang galing mo makipaglaban, kuya! O heto, kunin mo. Ho? Bakit mo binibigay sa akin? Dahil panahon na para ipasa ko sa iyo ang mutyang ito. Panahon na para ikaw naman ang mga laga nito. Wala, sigurado ka ba, kuya, na ibibigay mo sa akin yan? Samantalang isang araw mo pa lang akong tinuturuan, ha? Wala pa akong masyadong alam at hindi pa ako sigurado kung paano gamitin yan. Handa ka na, Tado. Maniwala ka sa akin. Handang-handa ka na. Talaga? Pero baka masyado pa talagang maaga. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapoprotektahan kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon nasa tabi mo ko. Kaya para mawala ang takot sa isipan ko, kailangan kong masiguro na may sapat kang kakayahan at kapangyarihan para protekta ng sarili mo. Mangyayari lang yon kapag hawak mo na ang mutya ng kidlat. Pagkasabi nun ni Kuya Celso, buo na ang desisyon ko. Naintindihan ko ang gusto niyang mangyari. At bilang kapatid, buong puso kong tatanggapin yon. Huminga ko ng malalim at dahan-dahan kong inilapit ang kanang palad ko sa mutya. Pagkadikit pa lang ng balat ko sa agimat, napasigaw talaga ako ng malakas. Matinding sakit at hapdi ang naramdaman ko dahil sa lakas ng boltahe ng kuryenteng dumaloy papunta sa buong katawan ko. Pilit kong binibitiwan ng mutya pero mahigpit na itong nakakapit sa palad ko. Kusang dumikit ang agimat sa balat ko kaya hindi ko maalis-alis. Unti-unting dumilim ang paningin ko bago pa ako tuluyang mawalan ng malay. Napasulyap pa ako kay Kuya Celso. Nakita kong nakangiti siya sa akin. Pagmulat ng mga mata ko, nakahiga na ako sa hindi pamilyar na papag. Kahit nanghihina, pinilit kong bumangon para alamin kung nasaan na kami. Sa bawat galaw at takbang ko, nanginginig pa rin ang mga kalamnan ko dahil sa epekto ng boltahe. Napahinto ako sa paglalakad nang may maramdaman akong malamig na bagay na nakasabit sa leeg ko. Nang kapain ko ito, laking gulat ko. Ang mutya ng kidlat ay nakasuot na sa akin. Kasabay nito ay nakita kong pumasok sa silid ang kuya ko. Kuya, bakit nasa akin pa rin to? Ayoko na pong makuryente. Masakit eh. Di mo na kailangang alisin yan dahil di ka na rin makukuryente. Sa una mo na mararamdaman yon dahil pinapasa pa nito sa'yo ang kapangyarihan. Ganun ba? Kinakabahan kasi ako dahil akala ko may hihimatay na naman ako eh. Eh kuya, nasan pala tayo ngayon? Medyo nahihilo pa ako kaya hindi ko mamukhaan ng kwartong ito. Nandito tayo ngayon sa kuta. Sakto ang gising mo, halika. Sumama ka sa amin sa pagpupulong. Inalalayan ako ni Kuya Celso paglabas ng silid na yon. Pagdating sa pinakasala, nadatnan ko roon ang mga kapwa namin antingero. Si Mang Nestor ang nagsasalita ng mga sandaling yon dahil siya ang kasalukuyang pinuno ng aming samahan.
Ayon sa kanyang pagsasalaysay at paliwanag, bukas ng umaga raw kami aatake sa kuta ng mga aswang. Pinakinggan ko pa ang mga sinasabi nito at nabigla ako dahil ang tinutukoy nitong kuta ay ang baryo ng mga katutubo sa itaas ng bundok. Hindi ko tuloy maiwasan na sumingit sa usapan. Teka lang po, makikisali lang po sa usapan. Sigurado po ba kayong sila ay mga aswang? May patunay na po ba? May mga kasamaan tayong antingero na nagbanban sa itaas ng bundok. Nakita nilang ilang mga katutubo na may inililibing na kung ano. Pag alis na mga yon, humanap kagad ng tiyempo mga kasama natin para hukayin ang lupa. At yun, doon tumambad sa kanila ang bangkay ng sigbin. Ibig sabihin, sila talaga ang mga aswang na umaatake sa atin? Tama ka, Tado. Sila nga at wala nang iba. Sandali ako natahimik mula sa nalamang impormasyon. Sandali ako napaisip hanggang sa maalala ang paulit-ulit na pinag-aawayan ng aming angkan at mga katutubo, ang lupain sa ilang bahagi ng bundok. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon, napapaisip ako kung sino nga ba talaga ang tama sa dalawang panig. Kung kami nga ba ang nagmamay-ari ng lupain o ang mga katutubo na ngayon ay kumpirmado na naming mga aswang. Kaya naman muli akong nagtanong kina Kuya Celso. Kung totoong sila nga ay mga aswang at umaatake sa atin dahil sa gawa ng lupain, sa tingin niyo ba mali ang pinaglalaban nila? Tapos tayo ang tama? O baka naman tayo talaga ang mali? Tado, hindi ko masyadong nakuha ang gusto mong sabihin, pero kung lupain ang pinupunto mo, oo. Tayo ang tunay na nagmamay-ari ng mga lupain. Kung saan tayo nangunguha ng mga kahoy. Ang mga ninuno natin ang nauna dito. Hindi yung mga katutubo na yun. Pero nasa ng patunay na tayo nga nauna, kuya. Kasi kung iisipin nyo, paulit-ulit na pinaglalaban ni namang Berting na kanila lupain ito. Ganon din sa mga kaangkan natin na nagsasabing mas nauna tayo rito. Hindi ba't lulusob tayo bukas ng umaga? Uubusin nyo sila at papatayin. Paano kung mali tayo? Paano kung sila ang tama? Paano kung totoong sila talaga ang nauna rito? Aba, parang hindi naman yata makatarungan yung Kuya Celso at mga kapwa ko antingero. Hindi nyo po ba naiisip yon? Sige, sabihin na nating maaaring sa kanila talaga ang lupain ito. Pero dapat bang umatake sila at pumatay ng mga inosenteng tao? Sige nga, ang mga mag-uuling, ang mga magulang natin. Sa tingin mo, makatarungan din ba yun? Siyempre hindi, kuya. Ano pang nagiging dahilan mo? Bakit parang pinagtatanggol mo sila? Kung ayaw mong tignan ng lupain bilang rason na lumaban, balikan mo na lang yung mga nangyari sa naging biktima nila. Hindi ko sila pinagtatanggol o kinakampihan, kuya. Ayoko lang na magkaroon tayo ng pagsisisi. Hindi ba ikaw na rin na nagsabi na maging bukas sa lahat ng posibilidad? Lahat ng mga sinabi ko kanina, posibilidad din yon. Mula sa naging sagutan namin ni Kuya, nagkaroon ng ingay sa loob ng kubong yon. Nagbatuan ng ideya at opinyon at mga kuro-kuro ang mga kapwa namin ng tingero. Ang iba sa kanila ay sang-ayon sa mga sinabi ko, ngunit karamihan ay inis at galit sa akin. Natigil lang yon nang hampasin ni Kuya Celso ang lamesang nasa harap. Tama na! Magsitigil na kayo! Di mababagong napag-usapan ng lahat. Matutuloy ang pagsugod natin bukas sa kuta ng mga atutubong aswang. Gagawin natin kung ano nararapat para sa kanila. At ikaw, Tado, hindi ko alam ngayon kung tama bang ipinasok kita sa tungkulin ito. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para itakwil ka ng maaga at isiping traitor ka. Kuya naman, iniisip ko lang din yung kapakanan ng mga inosenteng taong maaaring madamay sa gagawin natin bukas. Hindi ko naman intensyon na kontrahin ka o kayo. Sinabi ko tama na! Tama na, Tado! Ilang beses ko bang uulitin na? Napahinto si Kuya sa pagsasalita, pati na ang ibang naroroon. Nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagsipol, kinabahan ako at nanlaki ang mga mata ko sa takot nang maalala ko ang kaparehong tunog na nangyari nung isang gabi. Mga kasama, yung sipol na yun. Kilala kong sipol na yun. May aswang. Ano? Paano mo nasabing nandito sila?
Yung pagsipol na yun. Yun yung ilang beses ko narinig kagabi nung inatake ako ng Sigbin. Pagsipol? Sino naman ang sumisipol? Yung Sigbin? Teka, hindi. Hindi ang mga aswang na Sigbin yung gumagawa ng sipol, kundi yung... Nagulat kaming lahat nang bumukas ang mga bintana at pinto. Mula roon, iniluwa ang mga nakakatakot at galit na galit ng mga Sigbin. Ilang sandali pa, may mabibigat na mga yapak na biglang umapak sa nipang bubong ng kubong yun. Magsipaganda kayo mga kasama! Napapalibutan tayo ng mga aswang! Huwag na huwag kayong papatalo sa kanila! Huwag kayong magpapakita ng kahit konting awa! Hindi pa man lumilipas ang 1 minuto, muling naulit ang sunod-sunod na pagsipol. Kasabay nun, unti-unting yumuyuko at tumutuwad ang mga Sigbin. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Gamit ang aming mga patalim, isa-isa namin silang hiniwa at pinagsasasaksak. Ang iba sa mga ito ay agad ding bumabangon at muling umaatake. Maging alerto kayo! Sa batok nyo sila saksakin! Sugod! Ewan ko ba, pero ng mga sandaling yun, ang gaan-gaan ng katawan ko. Kakaibang bilis at liksi ang nararamdaman ko. Bawat sugod ng mga Sigbin, madali kong naiilagan. Wala akong sinasayang na segundo. Sa bawat iwas ko, agad din akong nakakaganti ng saksak. Nang mapabagsak namin ang mga nakaharang sa pinto, mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Paglabas ko, umalingaw-ngaw na naman ang isang matinis na sipol. Mula sa itaas ng malalaking puno, sunod-sunod na nagtalunan pababa ang iba pang mga Sigbin. Pulang-pula ang mga mata nila at galit na galit silang sumugod sa pwesto ko. Sisigaw na sana ako ng mga pagkakataong yon para humingi ng tulong kay kuya. Pero napigilan ko ang sarili ko. Naisip ko, ito na ang tamang oras para patunayan ko na kaya ko nang lumaban ng mag-isa. Hinigpitan ko ang hawak ko sa punyal at buong tapang na inihanda ang sarili sa bakbakan. Pasensya na. Hindi na ako antado na dating duwag at laging takot. Matapang na ako. Kagaya ng Kuya Celso ko. Gaya ng isang kidlat, isang mabilis na pagtakbo at pag-atake ang ginawa ko. Gamit ang kakayahang itinuro ng kuya ko, buong lakas kong iwinasiwas ang punyal sa mga batok ng Sigbing sumusugod sa akin. Lahat sila ay napapasigaw at paisa-isang nagbabagsakan. Nang isa na lang ang natira, sinaksak ko yun at saka sinipa pabalik sa madilim na gubat. Binalaan ko na kayo. Hindi na ako duwag gaya ng dati. Hindi na ako basta mag-uuling lang. Isa na ako ngayong ganap na antingero. Tumalikod ako upang balikan sina kuya. Ngunit napahinturin nang muling maulit ang pagsipol. Sa pagkakataong yon, mas malakas at mas marami na. Dahan-dahan akong muling napalingon sa kagubatan. Hindi ko pa man nakikita, pero alam kong maraming Sigbin ang nanggagaling doon. Hindi namin kakayanin ang labang ito. Anong gagawin ko? Anong pwede kong gawin para... Teka, Mutya, baka matulungan mo naman ako. Hindi man sigurado, kinuha ko ang kwintas sa loob ng aking damit at mahigpit yung hinawakan. Pumikit ako ng ilang segundo at sa aking pagdilat, nagliwanag ang mga mata ko. Doon, naging malawak at malinaw ang aking paningin. Ngayon ay mas napagmasdan ko ang napakaraming aswang na papalapit ngayon sa aming direksyon. Inilibot ko ang aking malinaw na paningin upang hanapin ng isang taong maaaring maging dahilan upang matigil ang madugong labanan. Tado! Ano nangyari dito? Ikaw ba tumalo sa mga Sigbin na yan? Oo, Kuya Celso. Kaya lang, may mga paparating pa. Ang dami nila. Mga ilan pa? Nakikita mo ba? Hindi ko sila mabilang, Kuya. Napakarami nila. At malapit na sila makarating dito, Kuya. Ano? Hindi pwede. Baka hindi natin sila kayanin. Isang paraan na lang ang naiisip ko, Kuya. Muling naulit ang pagsipol at nang mapatingin ako sa hindi kalayuang direksyon, nakita ko sa likod ng malapad na bato ang pamilyar na tao, si Mang Berting. Tuluyang naglabasan sa kagubatan ang napakaraming mga Sigbin.
Lahat sila ay nakatuwad at handang-handang ubusin ang mga kapwa namin antingero. Pinakiramdaman ko ang kapangyarihan ng kwintas at nang maipasa ang bultahe ng kuryente sa aking punyal, dahan-dahan ko yung itinaas sa ere. Ilang sandali pa, ibinato ko yun na para bang bumirang papunta sa papasugod ng mga sigbin. Bumuo ito ng nakakasilaw na liwanag na para bang sa kidlat. Lahat ng tamaan ay nangingisay at agad na bumabagsak. Pagbagsak ng unang grupo, mabilis na bumalik sa kamay ko ang umuusok pang punyal. Kasabay nito, umabante na rin ang mga kasama naming antingero. Sumigaw ng isang malakas na orasyon si Mang Nestor. Biglang umilaw ang mga nakaukit na salita sa talim ng kanyang itak. Sa bawat taga at iwas niya, nahati ang katawan ng mga sumusugod na halimaw. Ang ibang mga kasamahan namin ay gumamit ng mga sibat at makakapal na yantok. Dahil sa taglay nilang agimat, hindi pangkaraniwan ang lakas nila at liksi. Tumatalon sila ng mataas at diretsyong ibinabaon ang mga armas sa batok ng mga kalaban. Nakita ko rin si Kuya Celso sa gitna ng labanan. Mabilis siyang umiiwas sa mga kalmot. Bawat suntok at tadyak niya ay nagpapabagsak ng sigbin. Basag kagad ang buto ng mga halimaw pagtama ng kabao niya. Sa bilis ng galaw niya, hindi siya maabot ng mga kuko at pangil ng mga kalaban. Ako naman ay mabilis na tumakbo at sumulpot sa harap ni Mang Berting. Itigil mo na to, Mang Berting! Itigil mo na ang pag-utos mo sa mga alaga mong sigbin! Oo, alam ko nang ikaw ang dahilan kung bakit sila sumusugod sa mga mag-uuling. Ikaw ang kanilang amo at ikaw ang may kakayahang utusan sila para pumatay. Ngayon, Mang Berting, utusan mo silang itigil na ang pagsugod sa amin. At kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Meron, Mang Berting. Marami akong pwedeng gawin sa'yo. Itinaas ko ang aking kanang palad at ilang segundo lang bumalik sa aking kamay ang nagliliwanag na punyal. Itinutok ko ang talim nito sa liig ng matanda at siya naman ay dahan-dahang na paatras. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Sige, gawin mo na! Yan naman talagang gawain ninyo! Ang pumatay para makuha ang gusto nyo! Anong pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kaya't meron akong dahilan para kunin din ang buhay mo. Dapat lang sa kanila yon. Dapat lang silang mamatay dahil sa panggugulong ginawa nila sa aming lugar. Hindi ako nagsisisi sa mga nagawa ko dahil kulang pa yan sa nagawa ng mga ninuno mo. Tungkol ba ito sa lupain at bundok? Tungkol ba ito sa walang kwentang bagay na naging dahilan para pumatay kayo ng mga inosenteng tao? Walang kwenta para sa'yo lupain ito. At anong sinasabi mong inosente? Para sabihin ko sa'yo, bata, hindi inosente ang mga ninuno mo. Sila ang unang umatake sa amin at gumaganti lamang kami. Anong ibig mo sabihin? Nagulat ako dahil ang matapang na ekspresyon ng muka ni Mang Berting ay napalitan ng lungkot. Ilang sandali pa, yumuko siya habang isinasalaysay ang nakaraang hindi namin alam. Tahimik na namumuhay ang mga ninuno namin noon dito sa paanan ng bundok bulusan. Malaya silang nakapag-aalaga ng mga hayop at nakikinabang sa sarili nilang lupa. Hanggang sa dumating ang isang grupo ng mga antingero. Nakiusap silang makitira dahil tinutugis daw sila ng mga masasamang nilalang sa kabilang bayan. Pumayag naman ang mga ninuno ko basta't walang gagawing gulo. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, biglang nag-iba ang paninindigan ng mga antingero. Inatake at pinatay nila ang mga alagang hayop ng mga katutubo dahil pagmamay-ari raw yun ng mga aswang. Hanggang sa pinalaya sila ng mga ninuno ko. Pero nagmatigas ang mga antingero. Inangkin nila ang lupa namin. Gusto raw nilang linisin ang bundok at ubusin lahat ng konektado sa dilim. Napilitang magtago ang mga katutubo sa mismong lupain nila. Hindi totoo ang sinasabi mo. Huwag ka munang magsalita.
Marami ka pang malalaman. Saka gusto ko lang linawin, hindi totoo ang haka-haka na lahat kami ay aswang. Mga inosenteng tao lang ang mga ninuno ko. Pero dahil sa sobrang pang-aabuso ng mga antingero, napuno ang lolo ko. Sa sobrang desperasyon na makabawi, umakyat siya ng pinakaliblib na bahagi ng bundok at humingi ng tulong sa isang itim na elemento. Ipinagpalit niya ang sarili niyang pagkatao at naging isang aswang. Bilang kapalit, pinagkalooban siya ng kapangyarihan at ng mga alaga. Ang mga sigbin, pinarami ng lolo ko ang mga halimaw na yon sa loob ng mahabang panahon. Ginamit niyang mga sigbin para isa-isang ubusin ang mga antingero at magiganti. Yun ang totoong simula ng madugong labanan natin. Hindi ko alam na ganyan pala ang nangyari. Hindi ko alam na mga ninuno kong antingero ang nang-agaw ng lupain at hindi kayo. Ipinagpapatuloy ko lang ang laban at ang aming karapatan. Hindi ito tungkol na lang sa lupain. Tungkol na ito sa ustisyang pareho nating gustong makamit. Mula sa mga sinabi ni Mang Berting, sandali ako napatigil at napaisip. Mukhang tama siya. Hindi na ito tungkol sa lupa, kundi sa hustisya. At kailanman ay hindi makakamit ang hustisya sa pagitan ng dalawang panig kung magpapatuloy ang labanan at patayan. Nang maging buo na ang desisyon ko, kinuha ko ang tungkod ni Mang Berting at iniabot yon sa kanya. Inalalayang ko na rin siya sa pagtayo. Ma'am Berting, kailangan na po nating tapusin ang gulong sinimulan ng ating mga ninuno. Kailangan na nating wakasan ang alitan at away ng mga antingero at katutubo. Pabalikin mo na po ang mga sigbin sa bundok at nangangako po kung makakamit mo, ang dapat ay para sa inyo. Sandali akong tinitigan ni Mang Berting. Nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ko, sumipol siya ng malakas at mabilis na nagbalikan sa bundok ang mga natitirang sigbin, pati na ang ibang paparating na mga halimaw. Aasahan kung tutuparin mo ang binitiwan mong salita, iyo. Ipakita mong iba ka sa mga ninuno mong sumira sa usapan. Matapos sabihin yon, tumalikod na si Mang Berting at naglakad pabalik sa gubat kasama ng mga alaga niya. Nang mawala sila sa paningin ko, hinarap ko ang mga kapwa ko antingero. Maraming sugatan at bakas sa mukha ng lahat ang matinding pagod at takot. Tinipong ko sila at ipinaalam ang naging kasunduan. Umani ito ng matinding reaksyon. May mga sumang-ayon kagad dahil ayaw na nilang may mamatay pa. Pero marami rin ang nagalit at gustong ituloy ang laban. Pero buo na talaga ang desisyon ko at pinanindigan ko ito sa harap nila. Pwede tayong manirahan dito nang hindi inaangkin ng lupa. Pwede tayong maghanap buhay nang hindi nanlalamang ng kapwa. Pwede nating ipagpatuloy ang pagiging antingero natin, pero sa tamang paraan. Gagamitin natin ang galing natin para protektahan ang lugar na ito, hindi para mang-agaw at pumatay. Tapos na ang patayan, mga kasama. Wala nang gulo sa pagitan natin at ng mga katutubo. At hindi na mababago yon. Anong masasabi mo dito, Mang Nestor? Lahat ng mga mata ay agad na nabaling kay Mang Nestor. Sandali siyang natahimik at pinagmasdan ang mga kasama naming duguan at pagod na pagod. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na itak at mabigat na bumuntong hininga. Sa pamamagitan ng isang matipid na pagtango kay Kuya Celso, sinabi niyang baka nga tama ang naging desisyon ko at kailangan na talagang bigyan ng pagkakataon ang kapayapaan. Pumayag siyang subukan ang bagong panimulang ito para sa ikabubuti at katahimikan ng buong bundok. Subalit nag-iwan din siya ng isang malinaw at mariing babala para sa lahat. Sa sandaling masira daw ang kasunduang binuo ngayong gabi at magkaroon ulit ng panibagong gulo sa pagitan ng dalawang panig. Tapos na ang pag-uusap at siguradong wala na talagang atrasan sa susunod na madugong labanan. Nang marinig yon mula kay Mang Nestor,
Sunod-sunod na ring sumang-ayon ang iba pang mga antingero at tuluyan ng ibinaba ang kanilang mga armas. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang naghilom ang sugat ng nakaraan. Napatunayan naming posibleng mamuhay ng tahimik at magkakasama. Malaya na ulit na nakakaakyat at nakakababa ng bundok ang lahat. Walang nag-aaway, walang nag-aagawan ng lupa. At ang mag-uuling noon sa paanan ng bundok bulusan na minsang naging duwag ay naging kilala at mahusay na antingero sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po, Sir Blair, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang aking karanasan. Sana po ay may napulot na aral ang mga tagapakinig. Lalo na po sa pag-intindi at pagrespeto sa mga nakakasama natin sa iisang mundo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.